I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello University again. Shout out sa inyo mga kababayan. Marcos Ladies supporters, Filipinos and OFW. But ngayon guys, i-update ko po sa inyo yung Cavite to Bataan Interlink. Ito po yung isa sa pinaka number 1 na mega project ng Build Better More ni Pangulong Marcos Jr. Ito guys, no, para sa kaalaman ng lahat, itong Bataan Cavite Interlink Bridge na ito, tapos na po yung usapan. Kung nakikita nyo sa mga screen natin dyan, at panoorin nyo po guys, no? O yan, no, nakita nyo yan? Grabe, napaka-ambisyosong project ito guys, ha? Ang halaga niya is $2.1 billion. Ito ngayong 2025, ang groundbreaking po niyan mga bes. Groundbreaking niyan. Kaya abangan po natin yan, no? Yung tulay na ito, ang magpupundo ito mga kababayan is yung Asian Development Bank. Nakafix na po yan, yung pundo niya, $2.1 billion. Magkano yan sa Philippine money? Hanggang po matapos yan, yung tulay na yan, kahit sinong pumalit sa kay Pangulong Marcos Jr., yung pundo na yan, nakafix na po yan. Ganun din po yung mga manggagawa, still pa din. Mahabang pagtatrabaho ang gagawin nila hanggang matapos yung tulay na yan. So, ito linawan natin, hindi nyo po pwedeng i-credit sa Pangulo na susunod na uupo. Hindi po. Kasi, yung pundo na yan, mga kababayan, nakafix na po yan, $2.1 billion, ha? So, ibig sabihin, pag natapos po yan, Marcos Legacy po yan. Ito yung pakatandaan nyo guys, ha? Marcos Legacy po yan. Yung Bataan Cavite Interlink, mabes. Talagang ambisyosong project ito. Napakaganda ito guys, ha? For sure, less traffic ito sa Metro Manila, no? So pakinggan nyo guys yung nag-over the voice, yung kabuuan tong video na ito para nang sa ganun ma-inform kayo. Baka kasi yung iba na sinasabi na hindi po na matuloy, doon po kayo nagkamali. Tapos na po ang usapan dyan guys. Tapos na po yun, last 2023 pa yan. 2024, correct me if I'm wrong. Kaya ito, abangan po natin. Sabi ko nga, ang ano niyan, ang groundbreaking. Sabi po ng mga dilis, drawing lang po yun. Paano nyo masasabi drawing? Tapos na po nga ang usapan groundbreaking nga malapit na kaya abangan natin kayo naman masyado kayo. Anong drawing na sinasabi nyo? Walang pangako na hindi natupad ng sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Lahat naman kayo makikinabang. Ito ng mga anti-Marcos na ito. Hindi na lang sila masaya sa buhay. Hindi na lang sila magpasalamat. At least may tulay. 'Di ba? Na maganda. Hindi rin tayo magpapahuli sa mga tulay ng mga taga-ibang bansa. Kayo naman. Ito pag natapos, mauhusan talagang San Juanico guys. Ito kung sa tibay, for sure po yan guys. Ang tibay niyan, sobrang tibay. For sure Japan, no? Ang mangunguna dyan, although hindi sila magpupundo, correct me if I'm wrong, may mga banyaga dyan, isa sa mga manggagawa. Tingnan nyo naman, you see? Kaganda kaya yan, yun yung drawing niya pa lang makita nyo. Tapos yung mga pundasyon niya sa baba, halos dikit Paano nyo masasabi na babagsak yan? Alam nyo itong mga anti-Marcos, Jesus Maria Joseph, pinangungunahan nyo pa Kayo talaga, Hindi lang yan mga kababayan. Pati po yung Gimaras, Ay nako, napakaganda yan mga beswa, So dahil dito guys, pakinggan nyo itong kabuuan, itong video na ito, para kompleto detalyado. Tingnan nyo kung gaano kaganda ito guys. Maalaala natin si Pangulong Marcos Jr. sa tulay na ito. Pag sinabi mo Cavite Interlink to Bataan, legacy ni Pangulong Marcos Jr. yan, kasi ang pundo niya nakafix na, no? Hanggang matapos. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Eto na. Taong 1987 nang lumutang ang konsepto
ng pagkukonekta ng Timog at Gitnang Luzon. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, matapos ang halos 4 na dekada, magkakatotoo na ang pangakong tulay ng progreso. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Kasado na ang pagsisimula ng proyekto matapos aprubahan ng Asian Development Bank sa ilalim ng Marcos Jr. administration ang pondong $2.1 billion para sa proyekto. This will be a very important milestone in infrastructure development of the country under the administration of President Bongbong Marcos. Every peso our predecessors have shelled out and every peso that we will continue to spend to construct public roads and infrastructure are investments meant for many generations. Ganda. With this bridge, certainly it will give direct benefits to the northern part and southern part corridors for further development. No? There will be a lot of economic activities that will come out of it. Every day that we leave our houses to pursue our careers, our passions, and our irresponsibilities, we traverse the paths constructed by the dreams and resolve of those who have come before us. Therefore, since we know firsthand the benefits and the rippling effects that come when massive visions for the country turn into reality, it is, of course, our responsibility to keep aspiring and persevering for bigger victories for our people. Sa 32.15 kilometrong tulay, kasama ang pangakong pag-usad. That will be an incredible feat when it happens and would significantly help in decongesting Metro Manila as motorists will be able to travel without passing through the metropolis. It will also help in bringing prices down for goods and services as the transport and logistics costs will decrease, thereby generating immense savings. Ang 5 oras na biyahe mula Bataan hanggang Cavite, inaasahang mapapaikli na sa 30 minuto ayon sa Department of Public Works and Highways. Bataan-Cavite Interlink Bridge is a 32-kilometer bridge that will cut across Manila Bay, And we will start the construction within the first semester of this year. We will nabid na namin and the construction will start already within the first semester of this year. And at the same time, ibibid na rin namin ibang sections so that pag sequential implementation na ito lahat. And once this project is completed, ito yung sinasabi natin that we'll be proud to say that the Bataan-Cavite Interlink Bridge will be the second longest bay bridge in the world. So game-changing ito. Mga ilang oras po yung biyahe nun? Sa ngayon, naaabot ka yata ng 4 hours from Manila going to the other side. No? It will take you only about 40 minutes. 40 lang? So walang isang oras, sir? Wala isang oras from Manila going to the other side. From Manila na, Opo. but to cross the bridge is actually 32 kilometers yan. So it will be less than 40 minutes. So, yun ang mga game-changing natin. And itong tulay na ito will definitely improve the traffic congestion problems in Metro Manila. Kasi doon na dadaan, lalong-lalo yung mga cargo vehicles and things like this, mag-shift. Yun ang maganda doon hindi lang siya single purpose. Hindi. Kumbaga, kasi ang iisipin, bridge will cut travel time, pero mayroon din siyang corollary effect doon sa surrounding areas.